Upo dakilan, mapagpala naming Diyos sa manamis sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming tao sa puso, marubdub na pagpapasalamat, paglulakang, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtun, banalagawaing nilang isan, ang mga papuring awit namin inialay, lalo na mga awitin ng mga awit, ipinadama mo sa amin ng pakatamis na presensya. Ang amin pong napakinggang mga patutuo, hinayag, na tunay ay yung kapangyarihang gumagawa at gumaganap sa aming buhay. Sa pagbibigay na may katapatan, patuloy, sumusunod ang mga anak at patuloy ang mga pagpapala na hindi mabilang. Walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo. At muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, mga pagkakamali at magpakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ay mga salita, pati na po yung lingkod sa ganakin, wala kang magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, O dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, we bind the power of darkness, demons of hindrances, and took cast out in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. Amen and amen. See, hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating upuan, maminamahal. At maraming salamat po muli sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y binigyan ng pagkakataon upang makapagdala ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. At ang pinakamataas na papuri, paglulhati, pagsamba, ay ating pong pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. And we give global honor and respect to the man of God, our dearly beloved, honorable pastor, the end-time prophet of our loving and living God. We give them double honor and respect, hallelujah, for their teachings, their preachings, hallelujah, na tumimo na sa ating mga puso. Talagang kung hindi diyan, wala tayo ngayon. Amen. Amen. Tunay at dalisay ang pagkapili ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, totoong propeta sa ating kapanahunan, dahil ating pong napag-alaman, maminamahal, na ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa atin. Amen. Amen. At ako'y bumabati din sa kanilang minamahal, butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating pong mga beloved co-preacher, ating pong beloved workers, beloved elders of the church, minamahal ang mga manggagawa, minamahal ang mga awit, manunugtog, minamahal ang mga kapatiran, lalo na sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng Surigao City. Palakpakan po natin sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. At sa hapong ito, maminamahal, hindi pagtatagal dahil mabilis talagang pintig ng orasan. Let us talk about the danger of slothful and apostasy in serving God. Ang babala sa patamad-tamad at pag-abandona sa ating pananampalataya o sa ating pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Amen. Kung inyo pong napansin, if we notice, maminamahal, how many times during Sunday, tingnan mo yung kaliwa mo, yung kanan mo, sa likod mo, sa harapan. Minsan wala na yung dati. Amen. Nasa na sila. So, ito po ay nakakatakot na bagay nitong mga huling araw na dapat pansinin ng mga mananampalataya. Dahil hindi tayo tinawag, pumunta rito, pinagaling sa ating makaramdaman, nagbago ang ating buhay, kung tayo lamang ay mawawala sa hulihan. Amen. Amen. Kaya ating pahalagahan ito, let us open your Bible in the book of Hebrew, chapter 5, verses 11 up to 14. Then ipagpatuloy natin ang basa sa verse o chapter 6, verse 1, at italo natin sa 10 at 12. Kindly, praise the Lord. Praise the Lord. From the book of Hebrew, chapter 5, verse 11 to 14. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not for strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are full of age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Praise the Lord. Patuloy sa Kabanatang 6, versikulo 1, italon sa 10 at hanggang 12, kindly. From the book of Hebrews, chapter 6, verse 1, jump to 10 to 12. Praise the Lord. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Verse 10 to 12. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end, that ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Pagpalain po ng malapaginoong kanimang salita na ating nabasa, maminamahal. Ang babala na sa mga Kristiyanong patamad-tamad, slothfulness is yung ikaw po ay nagiging tamad. You became lazy, inactive, or unwilling to work and exert effort. Yan po ang ibig sabihin ng slothfulness. At the same time, ang apostasy, ito po yung abandonment of your first love or previous religious faith. Ito po, dalawang bagay na dapat bantayan ng mga Kristiyano nitong mga huling panahon. Kung ikaw ay gusto o makatiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na matanggap mo, maminamahal, huwag kang patamad-tamad. Huwag kang maging kampante sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil karamihan ng mga katuwiran ng mga Kristiyano, mayroon pa namang maraming Miyerkules. Mayroon pa namang maraming overnight prayer. Mayroon pa namang maraming Sunday service. Not knowing, maminamahal, nang sabi ng Biblia, minsan lang ang rapture of the church. Walang second trip. Amen. Lahat magsabing amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag naiwan ka sa rapture of the church, which is to believe, ang sabi ng ating kagalanggalang na pastor, rapture will take place during services. So, during services, hindi po Miyerkules, hindi po Biyernes, hindi Linggo, dalawang nakakaalam. Amen. Kaya, ang sabi rito, maminamahal, maraming Kristiyano nahulog sa bitag ng dyablo dahil kapag pinagpapala, pahaya-hayahay sa aircon na kwarto. Manunood na lang sa YouTube, sa live natin sa Miyerkules, Biyernes, minsan Linggo na lang, padalaw-dalaw na lang. Alam niyo, maminamahal, yung katamaran, ang sabi nga ng ating nabasang talata, hallelujah, babasahin pa mamaya, na yaon dong mga tamad, kung pwede, hindi pakakainin Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, patamad-tamad ka sa spiritual aspito, hindi ka makakain ng tamang pagkain spiritual. Manlalamig ka, papayat ang iyong buhay spiritual. For faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sapat ang napapakinggan mong salita ng Diyos sa pamamagitan ng live webcast. Sa pamamagitan ng panunood sa ating live streaming doon sa Metro Manila,
Dahil ganado ka. Ang sabi ng Biblia, mamamahal, hallelujah. 1 John chapter 1 verse 7, if you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Fellowship, magkikita-kita tayo mukhaan. At dito mo ipresenta, sabi ng Romans chapter 12 verse 1, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So ay ibig sabihin, kinakailangan talagang pumarito ka. Kinakailangan talagang magkikita-kita tayo to prove that you love God and you love your salvation. Iniibig mo ang Diyos at iniibig mo ang iyong kaligtasan. Dahil kung hindi mo inibig ang iyong kaligtasan, baliwala sa iyo, mag-absent man. Mawala sa gawain. Amen. 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 Yung iba nga, maminamahal, doon sa amin, walking distance lang. Ang bahay nila, sa bahay-sambahan, walking distance lang, hindi pa makadalo. Samantalang nung wala pa tayong trabaho, wala pa tayong negosyo, hindi pa tayo pinagpala, nakabisiklita, naglalakad ka lang, sabi mo, malapag nun pa ako pinagpala. Pagbigyan mo ako ng sasakyan, tuwing Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi ako mag-absent, nasa gawain ako palagi. Nung pinagpala ka na, kompleto na, mayroon pang ang hatid sundo. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Abay, tinatamad na. Tayo po'y patamad-tamad na. Ang sabi ng Biblia, bantayan mo daw ang iyong kaligtasan kapag nakaramdam ka na ng panlalamig, palulupaypay, tinatamad ka na, labanan mo yan. Amen? Kinakailangan, ihakbang mo ang iyong paa. Pumunta ka sa gawain. Pumunta ka, dumalo ka sa mga gawain. Hallelujah. Huwag kang makontento sa panunood. Hallelujah, sa live webcast. Dahil hindi ka maliligtas diyan. Hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo diyan. Ang sabi ng ating binasa, 1 John 1:7, 9, sa pamamagitan ng pagdalo, dito ka pinapatawad sa iyong kasalanan. Bakit? Pagpasok mo pa lamang, pagluhod mo diyan sa crowd, pagluhod mo sa iyong upuan, nananalangin ka, humingi ka ng tawad, pinatawad ka na kagad na malapayon. Bakit? Lumuluha ka. Sa kagalakan, naramdaman mo kanyang banal na presensya. Yan ang patunay na ikay pinatawad, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, minsan nasasaktan tayo, paulit-ulit na lang. Ang sabi rito, ang mga salita daw na ipinapangaral sa atin, gusto natin, yung tayo po ba'y tinatapik-tapik lang sa balikat, hinahapuhap lang dito sa likod, at minsan sa bunbunan, talagang hinahawak-hawakan tayo, yung mga pangangaral para sa mga bata. Ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag kang manatili na pangaralan ka ng palaging sa gatas lang. Kinakailangan pangaralan ka ng matitigas na mga pagkain spiritual para ikaw ay matututo. Ikaw ay tatatag sa iyong pananampalataya. Kaya nga, maminamahal, mag-overnight ka. Dumalo ka ng Miyerkules. Dahil yung naririnig mo ngayon, hindi mo maririnig sa Miyerkules. Iba ang maririnig mo. Yung maririnig mo sa Biyernes, ibang naman. So, kinakailang kumplituhin mo para talagang lalago ka. Titigas ang iyong kaalaman patungkol sa spiritual na bagay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng ating binasang talata, maminamahal, kapag ikaw daw ay palagi lamang gatas ang kinakain, at hindi ka pangaralan ng mga matitigas sa pagkain, ikaw daw ay unskillful. Ano mga unskillful? Kita yung batang bunjing, batang yung hindi naman natin minamaliit, yung pong mga special child, talagang buong pasensya, talagang pagtsatsagaan mo. Sa mahal na Panginoon, hindi ka pwede pagtsatsagaan palagi. Magiging bunjing ka. Ang mahal na Panginoon, minamahal ay talagang, hallelujah, nandiyan yan, na umaantabay sa iyo na kapag ikaw ay madaling masaktan, lalo na kapag ikaw ay nakokorek, ikaw ay naitutuwid, ikaw ay napagsabihan ng mga mangangaral, ng mga nangangasiwa, amen, ikaw ay tinamaan ng magandang salita na wala namang patama dito kung hindi ang salita ng Diyos ay pagkain para sa lahat, amen, para maunawaan mo, para ikay titigas, para ikaw ay, hallelujah, mag-mature, amen, amen. Everybody shout, praise the Lord. Para wag kang manatiling bata.
Gusto ng ating mahal na Panginoon na kinakailangan ikaw ay kakain na ng matitigas na pagkain sa ikabubuti ng iyong buhay espiritual. Kapag may mga pagsubok kang na sagupa, may mga trials kang dinaanan, hindi ka karakadaka matutumba, hindi ka karakadaka matitinag. Amen. Dahil matatag na ang iyong pananampalataya. Paano yan tatatag? Kung palagi ka lang hipu-hipuin at pagsasabihan lang na, Brad, okay lang yan. Basta, total ang mga bata, kapag ka ating pinangangaralan, susunod din may tamang panahon yan. Yung mga bata, maminamahal, pagpababayaan mo yan, hindi mo suituin yan, abay magkaroon ng sunga yan, susuwagin ka. Pag video lumalaki na yan, talagang lalaban na sa'yo. Amen. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, itrain mo ang bata habang siya'y bata pa ng tama para yung tama niyang nakukuha sa'yo, paglaki niya, matutunan niya. At hindi na niya hihiwalayan. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi po ng ating binasang talata, maminamahal, itong ating binasang talata, kapag ikaw daw, hallelujah, ay palaging nagbabantay sa iyong kaligtasan, na huwag kang patamad-tamad, at ikaw ay hindi mo abandonahin ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay dadalhin sa pagka-perpekto. Pipirpektuhin ka ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil kahit ano mga pagsubok, yung masagupa, ano mga panlalamig, mga udyok ng sanlibutan, kaya mong silang gapiin. Dahil ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang ating binasang talata, maminamahal, hallelujah, ikaw ay perpektuhin sa mamagitan ng iyong mga dinanas, na mga pagsubok, mga problema, araw-araw. Dahil walang taong walang problema sa totoo lang. Kristiyano man o hindi, may mga problema yung kinakarap. Ang problema ng mga walang Kristo sa puso, pag dumating na sa kanila, kumatok na si kamatayan, isang tiyak na bagay, goodbye na. Dahil didiritso na sila sa dagat-dagatang apoy. Dahil sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, ang impyerno nag-antay na sa kanila. Ngunit may pagkakataon pa. Kaya nga ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, binibigyan pa ng pagkakataon para makinig ng Ebanghelyo. Nang Ebanghilyong ito ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng katotohanan, marinig ang Ebanghelyo na may kasamang kapangyarihan. Hindi nagbabago ang himala, hindi nagbabago ang ating Diyos. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating. Mga himala na aming nasumpungan, way back 1980s, up to 2026 na po. Parihong mga himala ang aming naranasan to prove ng aming kinalagyang gawain ay totoo. May prueba, may ebidensya ang aming natutunan, ang aming nasumpungan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Bakit ka manlulupay-pay, manlalamig? Minsan nakakaisip tayong tumalikod. Bakit? Ang sabi ng malapay, hindi ko kalimutan ang mga ginagawa mong mabuti. Yung pagbibigay mo na grabe yung naintindihan mo. Minsan natitisod ka na, nasasaktan ka na maririnig mo para bagang may pinapatabi ang mga nagpapaliwanag sa iyo sa patungkol sa pagbibigay. Yung ating kapatid maminamahal sa Metro Manila, nakadalo sa ating krusada sa Luneta. Ang sabi niya, grabe naman ito. Grabe naman ito. Gaano ka totoo? Pagpapalain ka? Magbigay ka ng iyong ikaputandog, pagpapalain ka? Gagaling karamdaman mo, magbago ka? Nahipo siya, maminamahal. Wala siyang ibang dala kundi yung relo niya, yung college ring niya, yung kanyang bullpen na 18K. Mayroon siyang hindi pa naman, kasi Kristiyano, hindi pa nga Kristiyano, may siyang kwintas siya. Ibinigay na lahat. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nandito ako, dahil gusto kong makilala ka. Gagaling lang aking karamdaman, sakit sa puso, sapat na sa akin. Dahil that time, yung ating kapatid naghahanap na ng mga killer para magpapatay. Dahil gusto nilang magpakamatay. Dahil inhinyero siya, wala siyang trabaho, hindi siya matatanggap kahit janitor, hindi siya matatanggap dahil over daw ang kanyang qualification. Kaya grabe na ang pagkadismaya niya. Gusto niyang hanapin ang mga mamamatay tao sa Luneta na sumpungan ang gawain. May gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nagkrusada tayo.
Nung marinig na may maraming tao, sabi na, sigurado dito may mga killer dito. Dahil maraming tao, dito na siguro ang katapusan ko. Pagdating doon, nabingwit siya maminamahal. Habang ipinapaliwanag ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, ayaw ko na, hindi ko na hinahangad na ako'y pagpalain mo. Ang gusto ko, malapay gumaling lang ako sa aking karamdaman sakit sa puso. Dahil gusto niya maminamahal mag-abroad. Hindi siya makapag-abroad. Alam niyo po, tumanggap siya. Nagulat siya, humagulhol na siya. Nasa harapan na ang tapang mangaral ang ating malapastor. Habang nangangaral tulad ng inyong napakinggang patuto kanina. Nandun siya sa harapan, humagulhol. Umiyak. Sabi niya, sana noon pa nasumpungan ko na. Totoo ang gawain ito. Umuwi siya sa kanila maminamahal. Lulugo-lugo siya. May utang siyang 50 mil. Sabi na mahal na Panginoon, paano ko kayo mabayaran yun? Nahiya na siya pag magpapakita siya. Ngunit, habang siya umuwi, nakasalubong niya yung kanyang kaibigan. Sabi ng kanyang kaibigan, anong problema mo? Pumunta ka sa bahay mamaya, doon tayo maghapunan. Pauwi na nga ako sa Maynila eh. Pauwi na nga ako ng Pangasinan dahil mag-report na ako doon. Wala akong makitang trabaho. Sabi na, pumunta ka lang. Pagdating doon sa kanilang bahay, maminamahal, yung kanyang nanay, hindi naman nakilala. Kananay ng kanyang kaibigan. Kumain na ba kayo? Kumain kayo. Pinakain sila. Sabi niya, anong problema mo? Ba't lulugo-lugo ka? Sabi na, uwi na ako sa probinsya. Wala akong pambayad sa aking utang, 50 mil. Ang sabi ng nanay niya, pumasok sa kwarto, mabilis, kumuha ng 25 mil. Unang pagpapala, pagkatapos tumanggap kay Kristo, kanyang tagapagligtas, Diyos sa hari na kanyang buhay, sa luneta, ibinigay ang kanyang singsing, ang kanyang kwintas, ang kanyang relo, ang kanyang 18 carats na bullpen dahil ininyero, binigay lahat, minamahal yun lang binigay. Unang pagpapalang tinanggap, pinahiram siya ng 25,000. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Umuwi siya sa kanyang pinakautangan doon sa probinsya. Dala-dala 25 mil. Ang sabi ng kanyang napagutangan, kumusta na, engineer? Mabuti naman po. Kumain ka na ba? Lulugo-lugo siya. Kumain ka muna. Anong atin? Pagkatapos kumain, ang sabi niya, andito po ako, magbayad sana ng utang. Salamat, magbayad ka na. Magkano bang dala mo? 25 mil lang po. Sabi niya, yung 25 mil na dala mo, yan na lang, quits ka na, wala ka ng utang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong hindi maniniwala? Natutuwa ang Diyos sa pagbibigay. Tingnan niyo po, mula noon, yun ang kanyang pinaka-ticket sa mga pagpapala. Nung siya'y magtrabaho maminamahal, unang sweldo niya, yung narinig ninyong patuto kanina, habang in-exhort ang giving, unang sahod niya, ibinigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero ang masaklap, 3 buwan po, 3 buwan ang tinanggap. Sabi niya, paano kaya to? 3 buwan ang tinanggap, inakapangako siya, first fruit offering. Pumunta siya sa pastoral house, dinala ang 3 buwan na kanyang natanggap, ibinigay sa mga nangasiwa sa gawain ng mahal na Panginoon. Sabi ng kanyang biyenan, hindi ka man lang bumili kahit hamburger. Lagi na lang tayo nakasaluyot. Ang kinakain nila, dinidildil sa saluyot at ginamos. Yun lang kinakain. Ulam. Pero ang sabi niya, bahala ang mahal na Panginoon, pagpapalain tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon minamahal sa kapatid natin na ito? Inangat ng ating mahal na Panginoon. Nakapasok po sa TISDA. Nakapasok sa TISDA, unang pasok, maminamahal, doon sa Pangasinan, naging director. Naging director ng TISDA. Sino mag-aakala? Nakita niya, sabi niya, mahal na Panginoon, dahil ang kanyang bahay nung araw, kubo, tatagusan ng ulan, tatagusan ng init. Kapag umuulan din sa loob. Pag umiinit din. Nagpapayong sila. At ang kanilang kubo, andun na lahat. Andun ang higaan, andoon na yung kainan, andoon na yung kusina. Pero ngayon, ang sabi niya, totoo ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi lang siya ginawang director,
Pagdating po sa Metro Manila, ginawa siyang regional director ng Metro Manila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang pagpapala kapag ikaw ay maging matapat. Nag-ano ka? Nag-aalinlangan ka? Nagdadalawang isip ka doon sa iyong ibinibigay? Sabi nga ng ating narinig, you cannot outgive God. Sabi ng Diyos, ibinibigay ko ang aking bugtong na anak upang magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang sarili para magkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Anong ating may kakanti? Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon, huwag kang patamad-tamad maglingkod sa Kanya. Huwag mong iwanan ang iyong unang pag-ibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang 2 Thessalonians chapter 3, verse 9 up to 15. Kaya Tagalog na siguro tayo, kapatid, dahil mas maganda para maintindihan naman nila. Praise the Lord kindly. Ito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanata 3, ang talata 9 hanggang 15. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga kapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag din naman kumain. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga, ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, medyo mainit talaga, masarap matulog, pero huwag tayong magpa-apekto diyan. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, maliwanag po na, ang sabi rito, bantayan ninyo yung mga lumalakad na hindi na ayon, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon at nagiging busybodies, ang sabi rito. Tandaan ninyo sila at huwag kayong magkikipamatok sa kanila. Kung pwede, sawatayin niyo kaagad. With love, sabihin lang ninyo, kapatid, medyo, bakit? Hindi ba tayo pwede magpasalamat? Dahil another anniversary na naman ang ating haharapin pagkatapos ang ating iniisip palagi, nakaraan, wala namang nangyayari sa aking mga tulong, aking ginagawa. Kaya ngayon, nag-iisip na tayo, nagsasalita na tayo, nagbabackbite na tayo. Ang ating mahal na Panginoon ay nagbabantay diyan palagi sa ating mga salita na binibitawan. Kaya kinakailangan, maminamahal, hallelujah, maging mapagmatyag ka, mapagbantay ka. Ang sabi nga rito, maminamahal, hallelujah, kinakailangan daw tayo maging masunurin. If any man obey not our word by this epistle, more than the man that have no company with him, and he may be ashamed, para daw sila'y mapahiya. So kinakailangan, maminamahal, hallelujah, ating turuan ang ating mga kapatid. Ganda ng mga pangangaral nung nakarang overnight. Ngayon pa nga lang daw, andito tayo, tinitrain na tayo para mamamahala. Kaya paano ka mamamahala kung ikaw ay nagbabite? You're biting back with your own sisters or with your own brothers o sa inyong mga manggagawa o sa mga tumatayo sa pulpito. Maminamahal, talagang pinababantayan ito ng ating malapay nun sa atin dahil, hallelujah, dito magsisimula yung tinatawag na mga panlalamig, yung katamaran dahil ikukumpara mo na ang sarili mo sa iba, sa iyong kapwa. Huwag kang magkukumpara dahil ang pagkukumpara ay, sabi nga ng Biblia, mga taong walang bait, sa totoo lang. Huwag tayong mangungumpara dahil
Hindi po pagkukumpara ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi mo masabing ikaw ay mainit at ako'y malamig at yung isa ay maligamgam. Kinakailangan maminamalang, sabi ng Biblia, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ipagtrabaho mo. Hindi maminamahal, isasandig mo. Hindi titingin mo sa iba yung paglilingkod mo. Magtrabaho ka na yung kaligtasan ng sarili mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Grabe na ang pangangaral. Huwag mag-absent. Pagdating ng Miyerkules, wala ka na. Pagdating ng overnight, wala ka na. Isang kapatiran natin, mga ginagamit sa pulpito, ang ilan. Pagdating ng Miyerkules, imbes papunta sa gawain, pumalaot dito sa may isla ng Calamian Group of Island, sa may Palawan. Pumalaot sila. Ang ganda ng panahon, pumalaot. Habang nandun na sila maminamahal maghapon, ang isip ng ilan, gawain na dahil Miyerkules hapon. Pero ang iba, nagbibitaw na ng mga net, yung mga panghuli ng isda. Hindi sila mapakali, maya-maya maminamahal, dumilim ang palibot. Grabe, dumating ang napakalakas na unos. Halos ang kanilang bangka maminamahal ay masira sa sobrang lakas talaga. At ang dami nilang nangingisda. Ang iba'y nakauwi, sila hindi. Dahil mismo sila nawasak yung kanilang sasakyan. Yung kanilang sasakyan pandagat. Grabe yung panalangin nila, mahal na Panginoon, hindi na namin ulitin. Oras ng gawain, ibig sa gawain kami, andito pumalaot kami. Kahabagan ng mahal na Panginoon, mayroong nag-rescue sa kanila. Pinasakay sila at inuwi sa kanila. Doon nila nakikita, hindi ka makatakas sa ating mahal na Panginoon. Buong akala mo, okay lang, hindi naman ako nakikita kahit hindi ako makatid ng Miyerkules. Hindi naman ako tinitingnan ng mga tumatayo sa pulpito na wala ako. Hindi naman ako nakikita ng mga ngasiwa na wala ako. Total Sunday naman, nandito ako. Ang Diyos ay nakakita ka. Kitang-kita ka naman ng Panginoon. Wala ka namang ginagawa sa bahay mo. Okay, pwede ka namang humabol dahil ang iyong trabaho pagkatapos ng alas 5, kaya naman dahil alas 5 nag-uumpisa, makakahabol ka pa rin. Ang overnight, wala naman trabaho dahil magdamag ng overnight. Alas 2, alas 3, tapos na. Ba't hindi mo ipagtrabaho ang iyong sarili mo? Sabi ng Biblia, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Kailangan ipagtrabaho mo. Ang nangyari sa mga kapatiran natin, maminamahal. Ang sabi nila, salamat sa mahal na Panginoon, iniingatan pa rin kami. Dahil kung hindi kami nailigtas, buhay nila ang kapalit, mamamatay sila. Grabe, maminamahal. Yung ano diyan, yung alon diyan, hindi lang kasing laki ng kampamentong ito, ng sambahan ito. Doblehin, triplehin ito. Dahil West Philippines Sea na yan. Kaya sabi nila, maminamahal, mula noon, hallelujah, nagtanda sila. Mas mainam dumalo sa gawain kaysa unahin yung ating paghahanap buhay. Ang mahal na Panginoon, maminamahal, kaya kang buhayin. Tingnan niyo yung mga ibon sa parang. Hindi naghahanap buhay yan. Walang ibang ginawa yan kundi lumipad ng lumipad. Pero lagi nagpupuri. Pinapakain sila. Anak ka ng Diyos, pababayaan ka? Purihin at palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bago ka magutom, nagpapadala na ang mahal na Panginoon. Hallelujah, ng mga pagkain. Yung ating kapatid maminamalaking ipinatotoo. Ang sabi niya, maminamahal, dati-rati, kahit ice candy, hindi sila pauutangin. Dahil wala silang pambayad. Grabe, maminamahal, ang hirap talaga. Inhiniro siya. Kahit nagdidildil ka ng asin, ng saluyot. Pero ang sabi niya, hallelujah, mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, hallelujah, hindi ako magliban sa gawain mo. Miyerkules, Biyernes, Linggo, magbibigay ako ng aking kasapong bagay tandog ayon sa iyong panuntunan. Higit pa, nung siya inangat ng ating mahal na Panginoon, ang sabi niya ngayon, mahal na Panginoon, dati-rati ang sasakyan ko, single na motor na pupugak-pugak. Pero ngayon, maminamahal, 3, 4 na sasakyan, puro pa brand new. Ipinuprovide ng mahal na Panginoon. Ang kanilang tahanan, doble na, duplex na, naka second floor na. Ang sabi niya, noon mahal na Panginoon, sa guni-guni, hindi ko iniisip na magkaroon kami ng mga pagpapalang ito. Ang kanyang asawa, maminamahal, a mere teacher. Isang nagtuturo lang.
Pero grabe ang Diyos magtaas kapag ikaw ay masumpungang gumaganap sa kanyang banal na kalooban. Yung kanyang asawa minamahal nag-exam, around 200 to 280 na nag-exam, isa lang ang kukuning principal doon sa dako ng Central Pangasinan. Nag-exam ang 200 plus na mga guro para makuha yung pong pagiging punong guro, principal. Out of 200 plus, siya lang ang ipinasa ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, imposible dahil napakaraming mga bata, marurunong magagaling. Dahil siya that time, minamahal, teacher 3 lang siya. Teacher 3. Mabuti nga hindi teacher 1. Kahabagan naman ang Panginoon ipinasa. Ngayon, maminamahal, halos naikot na yung buong San Carlos, tinuturuan. Sa tuwing siya'y magiging principal, yung kanilang eskwelahan, maminamahal, numero 1 palagi, top notcher sa buong Pangasinan. Dahil ginagabayan siya ng ating malapay, ng talino galing sa ating malapay noon. Anong sikreto nila? Ang sabi nila, ang sikreto, pagbibigay ng may katapatan sa gawain ng malapay, hindi nag-absent. May kapatiran tayo doon sa Kalimian Group of Island, palamig-lamig. Palamig-lamig. Hindi na dumalo. Mahal ng Panginoon, wala naman ako napapala diyan. Bahala na. Malangit, may impyerno. Yan ang karamihan nating katwiran. Isang araw, maminamahal, ang kanyang anak, naligo. Naligo doon sa tabing dagat. Alam niyo po yung jellyfish, nasa labay. Nasa labay, maminamahal, saan pa tinamaan? Dito sa masisilang parte ng kanyang katawan. Ang bata, karakadaka, namatay. Patay ang bata. Iyak na siya ng iyak. Ilang buwan na, hindi dumalo. Tumakbo sa kanyang pastor. Dahil doon maminamahal, mga Trinitarian pastor na convert ngayon, kasama na natin sa Jesus Miracle Crusade. Naglilingkod na sa isang Diyos. At ang sabi ng kapatiran natin, Pastor, tulungan mo ako, patay ang aking anak. Ano nangyari? Nasa labay. Na puluputan ng jellyfish. Takbo yung kanyang ating beloved, hallelujah, preacher, para ipag-pray ang kanyang anak. Pagdating doon, maminamahal, kulay talong na ang bata. Patay. Ang sabi niya, sister, ilang taon na kayo nagliban, hindi kayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dumalo kayo, ibalik niyo yung unang pag-ibig niyo sa ating mahal na Panginoon. Bubuhayin ang bata para papatunayan na totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maminamahal, inilingan sa bata, di mo yun ang kamatayan. Mga makamandag na talagang pumulupot doon sa bata sa pangalan ni Jesus. Grabe, umihi na, dumumi na ang bata, maminamahal, kulay talong na. Nagulat sila maya-maya, sumigaw ang bata ng napakalakas na sigaw. Hinanap ang kanyang nanay, sigaw ng sigaw. Pagtingin niya, nabuhay ang bata, maminamahal. Ang sabi ng lahat ng mga nakapanood, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Kaya yung ating kapatid, yung kanilang pastor na nagkumbinsi sa atin, mismo siya, hindi siya makapaniwala. Ang sabi niya, buhay talaga ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Nag-alinlangan pati siya. Nag-alinlangan. Nung aming makausap kami naman, sabi ko, huwag kang mag-alinlangan. Dahil ang sabi ng kagalang-galang na pastor, ang nag-aalinlangan ay mag-alinlangan sa kanyang pag-aalinlangan. Doubt your doubts. Ang sabi ng ating mahal na pastor, mami na mahal, nagpakainit silang naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ang bata, nung aking inabutan, binatilyo na. Nung ito po'y sinalabay, mami na mahal, mga around, mga 7 or 8 years old lang. Binatilyo na, mga 12 to 15 years old na po yung bata. Pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Revelation chapter 2 verse 4 up to 5. Kindly, video, dami nating mga dapat tatalakayin. Praise the Lord. Lang tayo. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 2, ang talatay 4 hanggang 5. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang inyong mga unang gawa, o kung hindi
ay paririyan ako sa iyo. At aalisin ko ang inyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. You live your first love. Remember, alalahanin mo. Dahil dito kasi mag-uumpisa maminamahal, talaga yung magpapalamig-lamig ka, patamad-tamad ka na, iabandona mo yung iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi rito, kung saan ka daw nahulog, huwag kang magpapasasa na magpakatihulog na lang. Tumayo ka, bumangon ka. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, kung saan ka nahulog, karakadaka, umahon ka, tumayo ka, magsisi ka raw, at gawin mo yung una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Nung una na ikaw ay halos, hallelujah, maghalo ang uhog mo, ang iyong luha, sa kaiiyak, sa kapasasalamat ng cancer mo. Hallelujah, after baptism in the name of Jesus, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Ang AIDS mo, hallelujah, ang mga problema mo, hallelujah, na nilutas ng ating mahal na Panginoon. Iyong alalahanin palagi para ang sabi ng ating binasang talata, hindi ka mahulog, hindi ka manatili doon sa ibaba. Umahon ka, tumayo ka. Dahil yan ang kailangan ng mga Kristiyano. Huwag manatili sa panlalamig. Huwag manatili sa panlulupay-pangay. Dahil ang sabi ng Revelation chapter 3, verse 15 up to 16, kapag ikaw ay palamig-lamig, isusuka ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Kindly, basa. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanata 3, ang talata ay 15 hanggang 16. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahinga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. Isusuka tayo. Huwag mong sabihin, mahal na Panginoon, 1986 pa ako na-save. Mahal na Panginoon, 1975 pa ako na-save. Mahal na Panginoon, kasama ako nung tinawag mo ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor. Kahit ano pang katuwiran mo, ang sabi ng Biblia, ang katuwiran ng tao ay mga liko sa harapan ng Diyos, walang kwenta sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang mahalaga ngayon, anong kalagayan mo nung marinig mo ang mensaheng ito? Ikaw ba ay palamig-lamig? Ikaw ba ay patamad-tamad na sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon? Ikaw ba ngayon ay inaabandona mo na yung iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon? Abang may minamahal, bumangon ka na. Huwag kang magpalamig-lamig. Huwag kang malahininga, yung lukewarm. Ang sabi ng banal na kasulatan, magpakainit ka. Magpakainit ka! Steadfast! Redeeming the time because the days are evil. Ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 15 up to 17, redeeming the time for the days are evil. Lahat ng araw, nitong mga uling panahon, maminamahal, napakasama at pasama na. Hallelujah ang panahon. Nakita mo, ang bait-bait ng araw ngayon, ang sama-sama na. Ang hallelujah, maasahan mo nung araw ngayon, wala na, hindi mo na maasahan. Lahat maminamahal ng iyong hinahanap. Hallelujah, dahil best friend mo pa naman. Kamag-anak mo pa naman. Mahal mo pa naman sa buhay. Hindi mo na nakikitaan. Dahil ang diablo ay tuso. Ang diablo, maminamahal, he came to steal, to destroy. Hallelujah! To steal your faith. Amen. Nakawin ang iyong pananampalataya. Agawin ang iyong pananampalataya. Gusto niya ikaw ay bulid doon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon, ayaw niya na tayo'y mananatili sa panlalamig, panlulupaypay. Tayo'y magkaroon, maminamahal, ng mga patamad-tamad na pag-uugali. At nag-isip na tayo na tumalikod, iabandona natin ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Pagibasa, tatlong talata. Kindly. Sa aklat po ng Episo, Kabanata 5, ang talata ay 15 hanggang 17. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang,
kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Unawain daw natin ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kalooban ng Diyos, magpakainit ka, kapatid. Kalooban ng mahal na Panginoon, magpatuloy ka. Huwag kang tumigil. Yung ginagawa mo noon, higitan mo pa ngayon. Triplehin mo pa ngayon. Yung pagbibigay mo, dagdagan mo pa ng dagdagan, maminamahal. Dahil doon ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Yung pagdalo mo, hindi ka na makukontento ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Kapag may mga krusada, pag may Bible study, andun ka palagi. Yan ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya nga, ang sabi ng mahal na Pastor, tamad kang gumising sa umaga para magpuri. Lalo kang gumising sa umaga, lumuhod ka at magpuri. Manalangin sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat. Tamad ka na pag-uwi mo dahil pagod ka na, lumuhod ka at magpuri. Pilitin mo sa palitan ang papunta ng langit. Sa pilitan dahil makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Remember, last verse, Galatia 6:9 at 10. Kailanman hindi kalimutan ng Diyos ang iyong mabubuting gawa na ginagawa sa mahal na Panginoon. Lalo na iyong ginagawa yan sa kasambahay ng iyong pananampalataya, inyong mga manggagawa, inyong mga beloved preachers, ating mga beloved instrumentalists, mga manunugtog, mga awit. Hallelujah! Nakita niyo maminamahal, ang sabi nga ng Biblia, anong nagagawa mo sa maliit na tao, maliit na bagay, ginagawa mo sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Magpapalakasan tayo sa isa't isa. Magmamalasakitan tayo sa isa't isa. Hallelujah! Kaya nga, huwag manghimagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa ginagawa mong kabutihan na yan, maminamahal, aani ka. Kapatid natin ng lalamig. Diyan sa dako ng Kuron. Grabing panlalamig. Ayaw nang dumalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, inabandona na talaga ang kanyang pagdalo. Andun na nag-standby sa bundok. Dala-dala yung kanyang lagaring. Bawal. Yung chinso. Chinso lang siya, chinso ng ano doon, kahoy. Isang araw, nakatalikod siya, tinuklaw siya ng ahas. Tinuklaw siya ng ahas, karakadaka, nanghina siya. Naghanap siya ng tubig. Ahing tubig, gusto kong uminom. Sabi ng kanyang mga anak, pa, huwag kang uminom ng tubig. Dahil pagkaalam natin, talagang pagkapainumin ng tubig, patay diretso. Sabi naman, manalangin tayo pa. Magsisi ka. Ilang buwan na tayo, hindi na tayo bumababa. Dito na lang tayo sa bundok. Manalangin tayo. Tulungan ka ng mahal na Panginoon. Nalangin sila ng kanyang anak, paminamahal. Humingi siya ng tawad, dumagulhol. Umiyak talaga mahal na Panginoon, ay ko pang mamatay. Ang dami ko pang mga anak. Bata pa. Kahabagan mo ako, patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Hindi ko na ulitin. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Buhayin mo lang ako. Dadalo na ako. Habang siya umiiyak, maminamahal. Dinadandahan siyang dala ng kanyang dalawang anak na lalaki, pababa. Wala na siya. Halos, tinitingnan daw niya ang mundo, maminamahal. Parang kumukuti-kutitap na lang. Pagdating doon sa baba, grabe na talaga. Ang sabi niya, patakan mo lang yung aking bibig ng kahit kunting tubig. Para mabuhay lang ako, kailangan ko ng tubig. Pinatakan ng kunting tubig. Nawalan siya ng malay. Pagkagising na may sa bahay na siya, dinala ng kanyang mga anak. Nung nagkaroon na siya ng malay, ang sabi niya, buhay pa ako. Buhay pa ako, ang sabi niya. Salamat mahal na Panginoon, binuhay mo ako. Mula noon, maminamahal. Pagdating ng Miyerkules, kahit saan siya magpunta, uuwi siya para dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng Biyernes, overnight, bababa siya. Kahit ano siya sa bundok, para atin ng overnight at mag-atin ng ating Sunday service. Gusto pa nating tuklawin tayo ng ahas? Para magising tayo? Gusto pa tayo maminamahal? Halila, balian ng paa, balian ng kamay. Ano pa ang ating gusto para tayo mahimasmasan? Hallelujah! Kung nakaramdam ka na ngayon ng totoong panlalamig, totoong, hallelujah, patamad-tamad na, at ikaw ngayon ay inabandona mo na ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, maliwanag ang mensahe.
Maliwanag ang mensahe. Pakibasa po, Galatia 6:9 at 10. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat po ng Galacia, Kabanata 6, ang talata ay 9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we repent not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are in the household of faith. Nagawa mo, maminamahal, mga manggagawa mo, pinainom mo ng tubig na malamig. Grabe ng pagpapala. Lalo na pagtulungan mo sila sa mga kapatiran natin na nagdadala ng mga kailangan ng ating mga manggagawa. Great is your reward. Grabing pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Kaya huwag ninyong abandonahin ang inyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Huwag ninyong talikuran ang inyong katawagan. Out of 8.3 billion na tao, kilala ka ng Diyos. Kilala tayo ng mahal na Panginoon. Sino tayo? Grabing pagpapala yan. Hindi po yung mga nandiyan sa mga malaking kampaminto. Hindi ang mga magagara na mga matutulis na mga sambahan ang kinikilala ng mahal na Panginoon. May pruiba ka, may ebidensya. Sabi nga ng Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, how can you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles? Paano daw natin tatakasan ang dakilang kaligtasan na ating natamo na may pruiba at ebidensya? Anong pruiba at ebidensya? Ang AIDS ko na karamdaman? Sino na pagaling? Mahal na Panginoon. Itong pagkabangga sa akin, maminamahal, almost 1 month na. Abay, grabe ang sabi ko, mahal na Panginoon, totoo talaga ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng rebuke in the name of Jesus, sa salitang hallelujah, praise the Lord, iniingatan ako ng mahal na Panginoon. Pinatnubayan ako ng mahal na Panginoon. Grabe, parang walang nangyari. Nakapagtrabaho pa rin. Sige pa rin ang trabaho. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Manlupay-pay ka pa? Manlamig ka? Sino tayo? Gumising kayo, maminamahal. Let us pray. O let us sing unto the Lord. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Jesus. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa iyo noon. Nasasabik ako muli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-isa, naiisip ko't tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa bang panahon, mamahalin, sasambahin at palilikuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manilas na pagliliko, di ko rin pagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit.
kahit na lumalayo, lumalamig ang puso'yo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong lito nag-iisa. Naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Hallelujah! Yes, Lord! Salamat po na Panginoon sa mga salita. Uy, ikaw! Hallelujah! Puso ko sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang Pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkapalit. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. unang pag-ibig ko sa iyo Yes, Lord. Hallelujah. ay di ko'y We are not worthy, Lord. Hindi may karapat dapat ugat. Di sumapit na. Tumawag sa'yo. Binigyan mo kami ng karapatan. Inaring tunay na mga ay nagpapalik. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa mapagpapala ng aming tinatamasa. Salamat sa pagbabago ng aming buhay. Salamat, hallelujah, sa katugunan ng aming mga dalaga. Salamat, hindi mo kami tinalikuran. Sa aming panlalamig, sa aming panlalupaypay, nariyan ka. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo'y nagpapalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkapalit. Iyo ang puso ko sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang hallelujah! Yes, Lord! Have mercy upon our children, O God. Forgive our sins and all our righteousness. Pinasabi na sinunod mo. Pinasabi Puso hallelujah, sa'yo hallelujah, hallelujah. magmula ngayon hanggang doon sa langit. Iyong puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Wala Panginoon. Hallelujah. Kaya ang ating minamahal, kagalang-galang na pastor, may naman nagsabi, sa paglilingkod sa Diyos, we have everything to gain and nothing to lose. Sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay pakinabang. Walang mawawala. Walang masasayang. Walang nasasayang dahil ang ating mahal na Panginoon, sulit
ang kanyang pagmamahal. Sulit ang kanyang pagkalinga sa atin. Nakita niyo, maminamahal, malapit ka ng padalapa. Andiyan siya para pulutin ka. Hawakan ka. Hawakan ang iyong pananampalataya. Hawakan ang iyong pagtitiwala. Minsan umaatras ka na. Minsan nawawalan ka ng gana. Pero yung kanyang pagmamahal sa iyo, hindi nagbabago. Ang kanyang pagtingin sa iyo, alala kahit anong mangyari, mamahalin ka niya. Hindi ka niya kalimutan. Hindi ka niya pababayaan. Kalingain ka niya sa lahat ng araw, sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga problema, sa oras na ikay napipighati, ikay nagdaramdam, ikay walang-wala. Ang mahal na Panginoon ay nariyan sa iyo palagi. Walang kasing bait na Diyos. Walang pagmamaliw na pagmamahal. Hallelujah. Gaano tayo ka makasalanan? Ano ating nagagawa? Patuloy ang kanyang pagpapatawad. Patuloy ang kanyang pangunawa. Kaya maminamahal. Panahon na ipagpapatuloy mo ang maningas na paglilingkod mo sa Kanya. Kahit anong mangyari, nung kumukulo ang lahar diyan sa Pampanga, kumukulo ang lahar, tinatapakan ng mga anak ng Diyos para makadalo lang sa gawain. Puputok ang Mayon Volcano, mga kapatiran natin doon, sa Legazpi, sa Ginubatan, naglalakad sa kumukulong lahar, patungo sa gawain. Diyan sa Leyte, 7 bundok sa Santa Ines, doon sa Rizal, 7 bundok kanilang tinatahak. Makadalo lang sa gawain. Hindi nila inaabandonan ang kanilang pagmamahal sa mga. Walang ibang nagtuturo ng katotohanan ng mga katotohanan. Walang ibang tinuturo ng katotohanan. Dito lang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Katotohanan na hindi nagbabago. Katotohanan na palaging matatag. Mga himala noon. Panahon ng ating kagalang-galang, minamahal na parents in the Lord. Ganun pa rin ang mga himala nating nakikita. Hindi nagbabago. Bakit? Dahil si Jesus noon, ngayon, at si Jesus pa rin ang darating. Hindi siya nagbabago. Ang kanyang pagmamahal, hindi nagbabago. Sa ating beloved webcast viewers, you have everything to gain and nothing to lose. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, only those who believe Jesus Christ as their personal Savior and accept Jesus as their personal Savior, King of their life, sila lamang binibigyan ng karapatan. John 1:12. But as many as receive Him, to them give He power to become sons and daughters of God. And if sons and daughters, then heirs of eternal life. Sinabi ng Roma 8, 16, 17, kapag tinanggap mo si Kristo, nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, dahil ang kapatawaran ay sa bautismo, Acts 2:38, gawin ka ng tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Mayroon kang pananampalataya, naghinulsol ka, pagsisisi, nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Itong 3 lang kailangan mo. Dahil ang pang-4, ang Diyos nang gagawa. Isang tiyak na bagay, pagka ginawa mo mga bagay na ito, doon ka pa lamang magiging anak ng Diyos. Dahil ang tunay na pagiging anak ng Diyos, paminamahal, ay relasyon pabalik sa Diyos. Ginagawa mo ang mabuting bagay, ang mga mabuting gawa na ginawa ng mahal na Panginoon Jesus, like Christ-like. Pagdating ng araw, makikita mo, totoo, ang Diyos mong tinatanggap, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya sa hapong ito, sa ating live webcast viewers, sa ating beloved visitor, ating kapiling ngayon, mahal na mahal kayo ng mahal na Panginoon. Ibig niya na kayo'y makapiling niya sa kanyang piling. Yung 2 mga makasalanan doon sa krus, yung isa tinutuya siya. Kung ikaw ay Diyos, bakit hindi mo kami ligtas, pati sarili mo? Pero yung isa nagpakumbaba. Ang sabi ng isa, mahal na Panginoon, remember me when thou comest into thy paradise. Alalahanin mo ako, mahal na Panginoon, pagdating mo sa iyong paraiso.
Ang sabi ng mahal na Panginoon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Kaya ngayon, may mahal, tayo isasama ng ating mahal na Panginoon, bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Itaas ang kamay, sumunod sa panalangin aking babanggitin. Sabi natin, mahal na Panginoong Jesus, narito ako, isang makasalanan, na numbalik sa iyo. Amang banal, gusto ko lang magbago. Gusto ko lang magbuhay Kristiyano, totoo, na may Kristo sa puso, sa gawa at katotohanan. Amang banal, tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Gawin po tunay na Kristiyano. At mula ngayon, paglilingkuran kita, panghawakan mo kong matibay, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen and amen. Ipanalangin ka namin, mga kapatid, beloved viewers, sa YouTube at Facebook. Yes, my dear Heavenly Father in heaven. Sa unang dalangin, aming dearly beloved Pastor Evangelist Willie Strad Almeida, beloved Mama dear, Assistant Pastor nila Comuna Almeida. Amang banal na nagsitanggap sa iyo, aming kapatid na nanumbalik, kabagan mo, isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Ito na ang pasimula ng kanyang totoong paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, panghawakan mo, pagtibayin mo ang kanyang pananampalataya at padaluhin mo sila na padaluhin sa aming magawain. Hallelujah. At isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin siyang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang ini ang lahat. Amen and amen and amen. Yes, purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. God bless you po, ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. I love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Ating mong tinatawag ang ating beloved brother. Yun, para sa ating pong mga pangailangang physical. Praise the Lord. God bless you po atong Billboard and Preacher, Kuya Boboy Ner. Minamahal tayo po dadako na sa ating mga kahilingan, mga minamahal. Praise the Lord. Nakatingin po ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Ating pong ibuka ating mga bibig, mga minamahal. Ating paabot sa Diyos sa ating mga kahilingan, mga minamahal. Praise the Lord. Sama-sama tayo manalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Dakila at mapagpalang Ama namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, mahal na Pinusos. Minsan na po, Diyos, muli kami narito, nagpakumbaba sa aming mga sarili. Sa ulat na langin, minahal na pastor, beloved children, mga beloved preacher. Muli kami dumudulog sa iyong tronong biyaya. Paghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Ibalik ang aming unang pag-ibig sa iyo. Hallelujah. Pagningasin mo po ay paglilingkod sa iyo muli, mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, batid po namin ikaw ay nakatingin at nalalaman mo lahat ng pangailangan sa buhay. Ano mang mga problema, meron kami, mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak narito, kasamang mapaguhan tumanggap sa YouTube at Facebook, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon. Ano mang karamdaman, meron kami, pagaligin mo po, mahal na Panginoon. Mga problema, bilituasin mo, mahal na Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ato'y patong ato sa kaalima sa itong ulo, atong gamot, ang wala sa parte sa lawas ng atong sakit, mga minamahal. Ato pong padlungon sa pangalan ni Jesus. Sige po, mga minamahal. Mahal Ginoo sa mga sa paso na pagkampo ni mahal pastor ng pagkita ni katapuso ka panahunan. Ginoo, iunat imuga mahanang kamot, mahal Panginoon, ang butatan ni mga anak, Ginoo ni karon, pati sa mga live plus viewer, mahal Panginoon, ayuha sila sa pangalan ni Jesus. Di mo nyo sakit balatian sa minamahal kaigsuunan. Pahawa ka mo karon dayon sa pangalan ni Jesus. Di mo sa cancer, leukemia, TB, diabetes, high blood, cast out in Jesus' name. Problem is all, vices begun in Jesus' name. Di mo sa pride, vanity, being glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palagpakan nato atong mahal na Ginoo, mga minamahal. Dalay ko ng Diyos, mga igsuon. Manindog kita tanan, mga minamahal. Ato'y taas ato, duha ka alima may igsuon. Tayo po'y tumalo ng 3 beses, sabay pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord.
Pag po tayo magbibiro, mga minamahal, praise the Lord. Sige po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dalay ko ng Diyos, praise the Lord. Tara po, sige, praise the Lord. Dalay ko na itong mga Ginoo. God bless you po, mga minamahal, praise the Lord. Pagka nindot sa mga mensahe